Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Nakatulog po ba kayo na maayos? Ako po, sakto lang po. Kamusta po ang inyong mga buhay? Araw na ito, napakabuti ng Lord, tayo po nagising. It's indeed a blessing from the Lord pag tayo nagigising po. Alas 5:58 ng madaling araw sa Pilipinas. Kamusta po kayo mga kapatid? I hope hindi masakit ang inyong balakang, ang inyong mga tuhod. Yan daw po yung yan daw po yung nararamdaman ng mga taong medyo alam mo, 40 anyos pataas. Especially yung pagka 50 anyos na, no? And probably some of you ay mga senior citizen na po. Tayo, anim na taon na lang, senior citizen na po tayo. Opo. Mahalaga lang dyan, hanggat malakas, nakakagalaw-galaw tayo, baga itodo natin, no? Meron pa tayong opportunity to do that sa mga panahon na to. Nagpapasalamat lang tayo sa Lord kasi nga napakabuti ng Panginoon Diyos sa atin. Alam ko na maraming gagawin si Lord sa maghapong ito at ako'y excited sa gagawin ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Alam mo, ang isa na hindi dapat mawala sa atin bilang mga Katoliko ay yung patuloy na nagpapasalamat. Opo, patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan ng Lord sa ating mga buhay. Importante ho yun na na maintindihan natin na ang kalooban ng Diyos sa atin sundin natin yung kalooban niya. Oo, yung pananampalataya at obedience. Magkasama po yun. Opo. Kaya nga excited ako lagi sa humarap sa inyo kada umaga and even sa gabi na muli natin pagsasaluhan ng prinsipyo na salita ng ating Panginoon Diyos. Bro Romel A. Palma, God bless kapatid. Good morning, Brad. Good morning po sa lahat ng mga followers ng katotohanan ay ating pag-usapan ni Bro Romel Palma. Magandang umaga bro. God bless sa entire family at sa iyong parish priest. Sana one day magkita tayo in person. Nila Father Gitgano, ayan. Ni Bro Wendell Talibong, sina Jando. Gusto ko kayo makita kasi hanggang hanggang screen lang Sila Kenneth Bustamante, ayan, gusto natin makita yan Mga mahuhusay ito mga kapatid Opo. Antayin natin ng konti si Apple hindi ko alam kung si Apple makaka-join sa atin ngayon sa umaga ito. Pero titignan ho natin kung si Apple ay makakahabol. Gusto ko lang muna magpasalamat sa aking may bahay, siyempre kay Annalyn, at yung aking kay Mama Elsie, yung aking mother kay Eloisa. Opo. Ate Fe Cabaya, magandang umaga po. God bless sa entire family, sa buong clan ng Cabaya family. Good morning, Bro Calix. Always following you. Salamat, Ate Fe. At sana po ay makapagbahagi rin po kayo ng ating videos sa mga tropa po ninyo. Opo, salamat po. God bless sa inyong parish priest. Salamat. Pinabati ko rin si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew. Mga kapatid ko po ito dyan sa bahagi ng Rizal, kay Buddy, kay Bembem, kay Paulo, kay Picoy, kay Rox, kay Esme sa kanilang mga anak, kay Julie, kay Ronlia dyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Buboy, kay Bogs dyan sa bahagi ng Pangasinan po. Kay Tio Joe, kay Tia Edna, magandang umaga po sa inyo at sa kanilang mga anak. At sa lahat ng aming kamag-anak po dyan sa Palawi, Calulbon, Vira, Catanduanes, taga Catanduanes po si Brad Calix, yung probinsya namin. Pero I grew up in Manila. So Manileño po ako. Ako'y napadpad lang dito sa Negros sapagkat yung aking may bahay po ay taga rito, taga Bacolod. Opo, yun. Sige tayo muna magsisimula. Titignan natin si Apple kung nandito Oo. Mukhang wala si kapatid na Apple. So tayo po ay magsisimula sa ating panalangin, mga kapatid. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Gawin po natin guide yung Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat for joining sa ating broadcast, mga kapatid, sa umaga pong ito. Sa lahat namang nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito ng January 21. Martes po tayo, 2025. Happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate ng inyong birthday today. At sa lahat ng mga couples na nagse-celebrate din ho ng inyong wedding anniversary, a blessed wedding anniversary po sa inyo, mga kapatid. Ray Panganoron, magandang umaga po. Salamat for joining sa ating sa ating broadcast. Gusto ko lang batiin si Bishop Patricio, yung aming bishop dito sa Diocese of Bacolod, kay Father Dominic Diramas. Magandang umaga po sa lahat ng mga kaparian natin. Kay Sister Mercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff, good morning. Kay sa aking parish priest na si Very Reverend Father Luan Torrefranca ng San Juan Nepomuceno dito sa Sumag, bahagi ng Bacolod. Kay Reverend Father Robert Christopher Nobles sa aming dalawang seminarya na si Bro Simon at si Bro Kent, at kay Sister Malu ng PPC sa lahat ng mga officers, at kay Bro Bernardo Apuyon. Raydan Garcia, bro, magandang umaga. Salamat for joining sa ating broadcast. Sa lahat ng Catholic Faith Defenders sa National, magandang umaga po sa inyo dyan. Kay Reverend Father Darwin Gitgano, kay Bro Wendell Talibong, kay John Do, o kay Bro Bustamante, Kenneth, sa kay Bro Romel. mga haligi po yan ng punto por punto, at maraming salamat po. At yung mga hindi ko pa nabanggit, kukuha tayo ng kopya, Romel, para ma-shoutout natin na maayos. Kay Gladys Lopez, magandang umaga po. Kay Ems Aspe Sagales, good morning po, Brother Calix, sabi niya. Maraming salamat sa inyo. Pagbati kay Reverend Father Brendan Ray Gamalang, spiritual advisor po na CFD sa Bacolod. Magandang umaga, Pads. Kay Reverend Father Hubert Abeliana ng St. Teresa of the Child Jesus sa Kwasay Paris po sa Barangay 35, Pads. Magandang umaga. Kay Pastor Palasol Gamolo, magandang umaga, Pastor. God bless po sa inyong pamilya at sa inyong ministeryo. Gusto kong batiin ang CFC sa Bacolod o CFD, si Doc Ray Entila, magandang umaga, Doc, sa buong pamilya. Kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente. Kay Harvey Anki, ang Vice President. Kay George Quiles, ang Secretary. JB Akman, Treasurer. Kay Apple, sa kay Al Manila, maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Kero din sa Granada, sa si Herald Deloso, Pepito Barbon, James Esenciales, Rod Rex, kay Bro Mailom, salamat. Kay Thea Marie Pescador, Marjorie Batayen, Agtoto, magandang umaga po. Kay Buds, dyan sa Legazpi Albay, shout out daw sa kanyang father, sa kay Father Totoy na kanyang parish priest. Maraming salamat. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Chubby Martin, bro, magandang umaga. At saka kay Bro Boots Uy. Sa mga elder nito na sina Pabs Gonzales, John Englis, at sa grupong All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga po sa inyo. Sa PESMA Plus, dyan sa Israel, magandang umaga, mga kapatid, o tanghali. God bless sa inyo. Kay Bro Romel Jerry Natalio, magandang umaga. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, God bless. At sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po. I'd like to acknowledge also yung ating mga overseas na mga nakikinig sa ating broadcast. Kay Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, kay Angel Amoma sa Japan, kay Alex Dugang sa Columbus, Ohio sa USA, Elenita Billete ng Greece, Rosa Tadeo ng Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, Ta Arnel Jawon Sigosyo sa Malaysia, kay
Agustin Fabon Rubines Ompad sa Silisi, Italy. Romel Parado ng Perugia, Italy. Arturo Pagarpata ng Ghana, Africa. Rego Perocho ng Kuwait. Joselito Celis, maraming salamat for joining. Good morning, Brad, from Malagos, Davao. Nakikinig while duty. God bless, bro, Joselito Celis, sa buong pamilya, sa iyong parish priest. Ganon din kay Kent Rebong. Maganda umaga po, kapatid na Kent. God bless. Si Alan Janeta sa Hungary. Kay James Walter Hibanada Topic sa Canada. Kay Enteng Narem ng Libya. Kay Enric ng Cordero sa Singapore. Eric Cordero. Saka kay Ariel Berhis ng Canada. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-share ng ating mga videos, mga kapatid. Diretso na po tayo sa ating gospel for today, sa ating reflection. Tayo po ay nasa Mark chapter 2 verse 23 hanggang 28 po ito sa wikang Banyaga. On the Sabbath, he was going through the grain fields, and his disciples now began to make their way picking some heads of grain. The Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?" He said to them, "Have you never read what David and those who were with him did when he was in need and hungry? How he entered the house of God in the time of Abiathar, the high priest, and ate the sacred bread, which is not lawful for anyone to eat except the priest, and also gave some to his companions. Then he told them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord even of the Sabbath." Elid Rose Cuerpo, maganda umaga po. Watching from Oslo. Good morning, Brad. Mga kapatid, isa po sa mga pinagdidibatihan ng iba't ibang relihiyon sa panahon natin ay ang issue po ng Sabbath. Ano po ba itong Sabbath, mga kapatid? Ito po ay day of rest and worship, na ito po ay primarily ino-observe sa Judaism na religion. Religion po yan ng Judaism. Sa panahon ng Panginoon Diyos, inabot niya niyan itong religion ng Judaism. Kaya ho yung banggaan ng Pariseo, Saduceo, Iskriba, sila kasi yung religious people na nag-uphold sa teachings ng Judaism at ng Christianity. Yung Judaism, Christianity, nagbabanggaan po yan na religion. Christianity po, religion po yan, mga kapatid. At yung Roman Catholicism ay nakapaloob dyan sa Christianity. Ang tawag dyan ay Shabbat sa Judaism. Sa Judaism po, ang Sabat po ay ino-observe mula po ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi. Sa mga Hudyo, sineselebrate nila yan. Meron po silang candle lighting, merong dasal, merong family gatherings, may pag-aaral, at nagkakantahan. So, ito pong mga bagay na ito ay nakapaloob sa relihiyon na Judaism. While sa Christianity, sa atin po, we observe yung Sabbath on Sunday. Now, sinisimplihan ko lang ho ito kasi marami nag-aaway dito eh. Pagkakausap mo yung Seventh-day Adventist, Sabado daw. Ang problema, kinopya nila yung Judaism. Hindi naman sila Judaism, hindi naman sila Hudyo. Mga Pilipino naman ito. Kaya lang yung SDA nga po, imported po yan, galing sa ibang bansa yan, nakarating lang ng Pilipinas yan. Diki Kabantugan, maganda umaga bro. Maraming salamat for joining. Sa atin, Sunday po ang ating Sabbath. Yan po ay day of rest and worship. Yan ho, wala na hong iba yan na ibig sabihin sa atin. Pagka Sunday, day of rest po natin yan at worship yan. Kaya nga ho, kapag tayo ay nagtatrabaho pagka Sunday, except kung ikaw ay surgeon, except kung ikaw ay, di ba, ikaw ay bumbero, medyo mai-skip mo yung Sunday. Kasi nga, may trabaho ka. Okay?
yun lang naman yung mga legit na trabaho sa Pilipinas and worldwide na pwede kang maka-skip ng Sunday kung surgeon ka. 'Di ba? May operahan ka eh. Kasi sinisave mo ron buhay eh. Eh ano ba sabi ng Panginoon? Ano ba mas maganda pagka Sabat gagawa ka ng mali o ng tama? Yung tama. Opo, kaya wala ako nakikitang kasalanan doon. O siyempre, kung wala namang gagawin, ito ay day of worship, bakit hindi tayo pupunta sa misa? Romel Parado, magandang umaga po, watching from Perugia, Italy. May God bless you, your family, and your ministry. Maraming salamat, Kuya Romel. Ha? Salamat po for joining. Ganoon din kay Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong. Maraming salamat po. Mga kapatid, maraming issue dito sa Sabat. What does the Sabbath symbolize? Ano ba sinisimbolo nito? Simbolo po yan ng belief, love, and respect. Simbolo po yan ng belief, yung pinaniniwalaan, yung pagmamahal at yung respeto. Pangalawa, it is a reminder of God's creation and a gift from God. Babalik ka pa rin doon sa ginawa ng Diyos. Nag-create ang Diyos, pero sa ikapitong araw siya po ay nagpahinga. Yan po'y kaloob na galing sa Diyos. Ang Sabat po ay simbolo rin, ito ay panahon para ma-recharge tayo, para mag-grow tayo closer sa ating Diyos. Jessa Moridas, magandang umaga, Jessa. God bless sa buong pamilya. Mga kapatid, nakita na natin itong Sabat na to. Ganun kasimple. Sabat is a day of rest and worship. Rest yan doon sa trabaho mo. Kaya nga hindi natin ini-encourage na ikaw ay Katoliko, pati Sunday kunin mo pa. Sobra na yan. If you are working, normally pag nasa gobyerno ka, hanggang Biyernes lang yung pasok eh. Siyempre, kung entrepreneur ka, Sabado kukunin mo pa yan. Diba? Kung empleyado ka, Sabado kukunin mo. At ang malala rito, kasi double pay daw pag Sunday. Mantakin mo yan. Nag-double pay ka nga. Pero ang nakasakripisyo doon, relasyon mo sa Panginoon. Brad Calix, mali ba yung kasalanan ba yun? Opo. Paglabag sa kotosan yun eh. Alam natin Sunday, dapat pahinga yan. Makina nga nagpapahinga, ikaw pa na tao. Mantakin mo kapag sub-sub ka sa trabaho, wala kang pahinga, apektado rin yung performance mo sa trabaho kasi kulang ka sa tulog eh. Tapos nag-ML ka pa. Di ba? Sabado, nag-ML ka maghapon. Imbis na mag-prepare ka kinabukasan kasi may misa tayo, hindi ka makadalo sa misa kasi puyat na puyat ka. Yung iba naman gigimik. Kung hindi Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi. Alam natin yan mga kapatid kasi matagal tayo naging pastor eh. Alam natin yung gimmick na ginagawa ng mga Katoliko. Alam natin yan, hindi ho yan bago sa akin. At salamat lang sa Panginoon kasi nga ho, nilagay ako ng Lord dito sa simbahan ng Panginoon Diyos para ho i-guide ang mga Katoliko to become a good Catholic. Not only a good Catholic, but a godly Catholic. Magkaiba yun. Pwede ka naman maging good kasi performance-wise, pero are you godly as a Catholic? Magkaiba po yun. Kaya ho, yan ang pinupush natin sa kada broadcast natin. Makita natin yung difference natin. Now, gone are the days na tayo ay nagpapabaya sa ating Christian life. Tapos na po yung mga eksena na parang baliwala sa atin yung pagdalo sa misa. Edward Muliken, magandang umaga kapatid. God bless sa buong pamilya. Kay Kent Rebong, salamat Kent. Kay Elizabeth Baklat, magandang umaga po. Kapatid, kung babalikan ho natin yung ating talata, lagi may kontrabida rito, no? Mga religious people, Pariseo. Napansin nila yung mga alagad ni Kristo, panahon ng Sabat, nagutom eh. Siyempre sa panahon, imagine niyo nasa isang field dyan sila, tapos may pinikap sila na pwedeng kainin na grain, di ba? Ang sabi po dyan di ba grain? Oh, heads of grain. Para ho sa kanila ho, masama na po yun kasi trabaho na po yun eh. Pipiliin
Barbon, magandang umaga bro. Kay Shula Daarol Ronquillo. Magandang umaga, Shula. Sabi niya sabi nila kay Lord, look, ano may ginagawa ng mga tao mo? Unlawful yan Sabbath. Ang problema sa mga Pareseyo, napaka-legalistic. Pag sinabi mo legalistic, by the book. Sa lahat po ng sa lahat ng laws natin, may mga may mga exception. Meron hong provision sa Bible sa Deuteronomy 23:26. Pag Sabat yan, totally talaga walang ginagawa. Stricto yan na ipinapatupad sa mga Hudyo. Tanong, Hudyo ka ba? Hindi naman tayo Hudyo Gentiles tayo Yan ay para sa kanila. Kaya nga pag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo inuunawa yung binabasa mo dahil nabasa mo, i-apply mo sa sistema natin sa Pilipinas, mali po yun. Maling pagbasa po yun. May sistema po. Ina-allow po doon yung kukuha ka lang, hindi ka gagamit ng sikel. Yung parang yung sikel, Batagya sa Tagalog, na meron kang effort na kukunin na gano'n, parang yung pangtabas ng palay, di ba? Yung sikel, yung parang simbolo ng makakaliwa, di ba? Yung may sikel, yun. May provision sa Old Testament, pwede lang kamay lang, pipitas ka lang ng gano'n. May provision gano'n sa Old Testament. Pero, eto mga Pariseo na to, talagang kinarir ho nila yung pagiging legalistic ho nila by the book. Hindi, bawal yan Sabi ganon. Ano sabi ni Lord sa kanila? Kung i-contextualize mo yan, ang sinasabi ng Panginoon Diyos, ay mga chong, hindi ba ninyo nabasa yung 1 Samuel chapter 21 na kung saan si David, nung sila ay nagutom yung mga sundalo niya, nagpunta sila dun sa temple, at sa sobrang gutom nila, hindi naman sila dapat nandun, bawal silang nandun, high priest lang yung pumapasok doon, pinakialaman nila yung tinapay doon. Kinain ni King David at binigyan niya yung mga kasama niya. Tapos sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, ay mga brad, tandaan nyo to, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Bakit ginawa yung Sabbath? Para sa tao, makikinabang ang mga Hudyo primarily. Mantakin mo, sabi ng Sabbath, pahinga yan, day of rest. Day of rest saan, Brad Calix? Sa lahat ng trabaho. Ito yung mga alagang hayop ng unang panahon, nagpapahinga. Especially yung mga slaves. Pagka slaves on tao ng unang panahon, wala po yung kalayaan. Lahat ng gusto ng kanilang amo, susundin nila. Bakit po? Kasi sila ay property. Gamit sila. Ganun katindi. Sa Pilipinas, di ba, pag sinabing labor sector, mayroong May 1, labor sector, papalagan po ng labor yan ng mga laborer. Magkano sweldo ngayon sa isang araw? Kulang ho Ayon sa pag-aaral, dapat 1,000 mahigit. Kung meron kang 2 anak, 4 kayo, 1,000 mahigit sa isang araw dapat ang sweldo para makapamuhay ka ng disente sa Pilipinas. Corazon Gagi, magandang umaga ate kay Sonet Senas, magandang umaga. Maraming salamat for joining. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. May binabanggit ho dito sa ating dito po sa ating Catechism of the Catholic Church. Medyo makapal po yan. 3 beses ko na ho nababasa to back to back. Bakit mo binabasa back to back yung Brad Calix? Nagtuturo po kasi tayo. Hindi pwedeng hindi mo ma-master yan. Masterin mo dapat yan kung nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Kasi nandyan yung interpretation natin. Hindi tayo Bible alone. Bible plus meron kang Catechism of the Catholic Church. Ano po yung provision dito na binabanggit sa Sabbath? Dito po, sa Article 3 po yan, the third commandment po. Ang sabi doon, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But, nakita niyo yung salitang but doon, B-U-T. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God.
In it you shall not do any work. Ang sabi rito sa paragraph 2173, the gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law. But Jesus never fails to respect the holiness of this day. He gives this law its authentic. Pag sinabing authentic, yung pagiging totoo nito o tunay and authoritative interpretation. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath, yung binanggit natin kanina. Herman Sotaridona. Magandang umaga, kapatid na Herman. God bless. With compassion, Christ declares the Sabbath for doing good rather than harm, for saving life rather than killing. In other words, sabi nung paragraph 2173 ng Catechism of the Catholic Church, the Sabbath is the day of the Lord. Ito'y araw ng Panginoon, the day of the Lord of mercies, and a day to honor God. The Son of Man, referring kay Jesus, is Lord even of the Sabbath. Laida Huntilla, magandang umaga po. Sa madaling salita, mga kapatid, ang bida pag-Sabat si Jesus. Para sa atin, ng Sabat ay Sunday. Application, mga kapatid, if you are working, wag mo namang isagad, pati Sunday kukunin mo pa. Kung nagtatrabaho ka sa mga sikat na mall, sabi mo, double pay yan, Brad Calix, sayang din yan sa pamilya ko. Kapatid, wag mong ikompromiso yung totoo. Wag mong ikompromiso yung Christian life mo. Magtatrabaho ka ng Sunday at the expense of your soul? Hindi ka ba nakokonsensya? Double pay ka nga. Pero kamusta ka naman sa harapan ng Diyos? Kasi wala ka sa misa. Tandaan po ninyo, itong provision ng Sabat sa Bible, importante ito. Dapat irespeto natin yung katawan natin. Napapagod po tayo. Timbal o ni Bahian bro, good morning po. Kay Darling May Peñaflor, si Bonga, maraming salamat for joining. Mahalaga na magpahinga tayo. Napapagod po tayo, kapatid eh. Hindi ho ba kayo napapagod? Ako po, pagkatapos ko rito mag-broadcast gusto ko mahiga. Opo. Kasi nakakapagod yung pagsasalita. Marami pong energy yung lumalabas sa katawan ko pag nagsasalita ako. Lalo na kung nagpipreach ako kung ako'y pastor pa. Sa mga seminars na ginagawa ko, sa pagtuturo ko sa police bilang life coach, nakaka-drain ng lakas po yun para sa akin. Kayo, hindi ba kayo napapagod? Congrats kung hindi ka napapagod. Pero baka naman ospital ang puntahan mo yan. Baka naman doon ka maghahagilap ng hininga mo. Naka-oxygen ka. Gusto mo bang ganon? Pahinga tayo. Huwag tayo abusado. Yung pera nandyan lang yan eh. Pag nagkasakit ka, ubus yung pera mo. Ganun kasimple yan. Mas kinagaano ka pa kasipag, pag wala kang panahon na magpahinga, patay tayo dyan. Oo. Hindi yan po pwede. Talo tayo dyan. Kaya nga po, sa application natin bilang Katoliko, nagtatrabaho ka sa gobyerno, biyernes lang pasok eh. Nasa private firm ka, o Sabado, kinuha mo na. Pag Linggo, ipahinga mo na yan. Eto, may sinasabing isang kapatid, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Brad, sa akin, hindi po pwede mag-off sa Sunday. Kasi busy po sa akin, tinatrabahuan kasi sa resort hotel po ako. Okay, pagbigyan ko yan. Hindi ako magiging stricto kapag ka Sunday. Okay, ako ang pare, halimbawa, pare ako. Usapan natin ang misa Sunday, di ba? Ganoon naman eh. Pero sa Katoliko, hindi lang Sunday ang misa. Kung ano ang day off mo, yun na lang ha. Hindi tayo magiging strict sa Sunday. Kasi may mga kapatid tayo, Sunday may trabaho. Okay? Ngayon, pag day off mo kapatid, dapat nandun ka sa may part ka, may time ka. Although pahinga mo yon day off mo, pero dapat ating ka sa misa. Pili ka lang, di ba? Ito ang ganda sa Katoliko eh. Araw-araw may misa.
Pero ang pinaka-highlights natin, di ba, Sunday? The usual thing na nagmimisa, di ba? Sunday. Ngayon na lang naman yan na parang araw-araw yung misa eh. Nung una naman parang ano lang yan, Sunday, di ba? Pero nung kalaunan, kasi nga siguro, nagawa yun dahil nga may mga Katoliko, pag Sunday, may trabaho. Yung binabanggit ni Brad, nandun siya sa resort. Alas Sunday, marami yan. Again, mga kapatid, huwag natin i-compromise. Kung bakante ka ng Sunday, okay, magpapahinga ka sa work mo. Pero tandaan mo, panahon yan para mag-worship sa Lord. Kami alas 7 ho, umaatin sa misa. Nasa sa inyo po yun kung anong oras ho kayo. May gabi naman ho di ba? Wala naman hong problema doon. Ang point natin doon, sa isang linggo, meron kang inilaan na panahon para magpahinga kayo sa inyong trabaho at para makapag-worship kayo. Now, I'd like to encourage you mga kapatid. May mga pagkakataon na tayo po ay matetempt na hindi tayo dadalo sa misa. Isipin lang po ninyo yung kaluluwa nyo lagi. Opo. Isipin lang ho ninyo yung kaluluwa nyo. Na I'm doing this, dadalo sa misa, makikinig ako ng homily ni Father para ito sa aking spiritual na paglago. Rene Boy Kalimpo, magandang umaga bro. Good morning Brad, salamat sa Diyos sa panibago umaga. Salamat Rene Boy ha. Oo, paki-regards ako sa misis mo kung pamilyado ka at sa mga anak mo. Mahalaga po yun na meron tayong realization bilang Katoliko. Huwag natin kunin yung ikapitong araw. Makontento ka dun sa 5 araw na nagtatrabaho ka, kinuha mo na yung Sabado. Bakante ka ng linggo, kapatid, isipin mo yung kaluluwa mo. Bobby Tarok, magandang umaga bro. Mas mahalaga yung relasyon mo sa Panginoon Diyos kaysa sa trabaho mo. Tandaan mo, sino nagbigay ng work sa'yo? Ang Diyos. Sino nagbigay ng talino? Ang Lord. Sino nagbigay ng lakas mo dyan sa work mo? Ang Lord. Hindi ka ba nagtataka kung ba't hindi binabawi sa iyo yung lakas, pag-iingat sa trabaho mo? Napatas ang Diyos sa iyo. Ang tanong ko sa iyo kapatid, patas ka ba sa Kanya? Patas ka rin ba sa Diyos? Alam mo sa totoo lang, kung ang Diyos ay hindi patas sa atin, kung masyadong istrikto ang Diyos pagka Sunday, gagawin ng Lord lahat ng Katoliko na nagdi-disobey pagka Sunday, mali-lay off. Lahat ng Katoliko na pag Sunday binabaliwala ang misa, 1 buwan sa ospital. I could not imagine, billion tayo worldwide. Malalagasan po tayo. Kung ang Diyos natin ay ganyan. Pero hindi ho ganyan. Ang Diyos natin, merciful ang Diyos. Maski na hindi ka nakakadalo sa misa, yung kanyang blessing tuloy-tuloy. Pero pakiusap, kaibigan, huwag po nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Hindi maganda yan. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ng Diyos. Oo. May nagsasabi rito, Brad Calix, kapag hindi ako maka-attend ng misa on Sunday, nag-o-online mass lang po ako. Pwede lang po ba yon? Ate, sinasuggest yan kapag ka-online kung walang opportunity for you to go sa isang kapilya ng Catholic Church. Pero if you are able, nakakapaglakad po kayo, may sasakyan po kayo, hindi ho masama ang panahon, hindi delikado sa kalsada, wala naghahagis ng paputok dyan, wala hong dahilan para hindi kayo nagpupunta sa chapel po natin. Ako personally, dinidiscourage ko yung online. Kung ako yung pare, dinidiscourage ko yan. Kasi hindi masyadong meaningful yan Hindi ka masyadong makakapag-participate dyan. Ang focus mo, wala pag online. Dito nga lang sa ginagawa nating online, hindi ko alam po ilan sa inyo rito yung talagang nakikinig na mabuti.
Yung bawat salitang lumalabas sa bibig ko eh. Hindi ko alam kung sino ang nagja-jot down note sa inyo habang nagsasalita po ko. 33 minutes na ho ko rito nagsasalita. Di ba? Baka iba sa inyo, nagkakape, nagpe-prepare nung pagpasok sa school, habang nakikinig. Wala kayong focus. Online yan eh. Di ba? Pwede kang may ginagawa, nakabukas lang. Di ba? Walang focus. Mas maganda po, pag nandun tayo sa simbahan, nandun yung katawan mo eh. Di ba? Oh, dito makita mo lang mukha ko. Hindi ko nga kayo makita eh. Di ba? Pangalan nyo lang nag-a-appear eh. Pero I suggest po ate, mas mainam po ate kung capable kayong maglakad, kaya pa naman po, may opportunity to do that. Hindi naman po gaano kalayo ang simbahan po sa inyong bahay. I firmly suggest ate, you go to church. Mas maganda po yun kasi personal yun eh, kaysa virtual. I discourage any kinds of virtual unless may sakit po kayo. Unless masama ang panahon. Unless wala kang capacity, online ka lang talaga, hindi naman po bawal. Ang sinasabi ko lang po, mas mainam ang nagpupunta sa chapel. Kasi nandun yung mga kapatid natin, nakikita mo sila, nakakausap mo, nakakaluhod ka. Dito, pwede ka ba lumuhod dito? Baga katawa-tawa pag online. Yan po ay bagay lang doon sa mga kapatid natin na ang trabaho nila ay napipigilan sila magpunta sa kapilya. Yun po yung sagot ko ate. Kung kaya pong mag-travel, malapit lang po kayo sa simbahan po ninyo, yung hindi naman, wala naman po kayong karamdaman, ano lang po yan, gawin po ninyo, mas maganda po yun. Sabi ni Rosa, Amen. Amen po, Brad Calix. Ang sarap ng pakiramdam makinig sa'yo. Patuloy mo lang yan, brother. God bless, brother, sa lahat. Oh. Hindi po ko galit, ate ha, ate Pe. Nagpapaliwanag lang po ko kasi ho dati akong pastor eh. Sa mga miyembro namin, we encourage yung physical attendance. Personally, I discourage any online unless iba naman tong setup natin, no? Iba naman to, hindi naman tayo nag-worship dito. Ito ay regular broadcast. Wala problema pag online. Pero what I'm saying is, pagka worship na, ibang usapan po yon. Kasi ako bilang Katoliko po, ang ganda po kasi yung lumuluhod ka ng 2 beses, di ba? Iba yung feeling ko personally bilang Katoliko na hindi ko ginagawa yan for so many years nung ako'y pastor pa. Yung pagdating na ron malapit na sa Eucharist, di ba? Lumuluhod tayo 2 beses. I really mean it. Iba yung dating sa akin pag lumuluhod po ako. Tapos nakatingin po ako dun sa ginagawa ng pare pag in-explain niya na, tinataas niya na yung para sa Holy Communion natin. Iba yung feeling, Ate Fe, na nasa simbahan ka. You really feel the presence of the Lord. Nandun yung mga saints natin, nandun yung mga images. We are not worshiping those images, mga kapatid. Tandaan nyo ha, we are not worshiping those images, yung mga patron saints natin. We are not worshiping them. Ang ginagawa natin, mataas na pagpapahalaga. Ang wino-worship natin, ang Diyos. Yung images na yon ay reflection lang ng mga tao, ng mga santo na nabuhay ng maayos, sila ay nasa lupa. Opo. We just respect them. Yumuyukod tayo, simbolo ng ating pagrespeto. But we are not worshiping them. Ang wino-worship natin ay ating Panginoong Yesus. Sabi ni Bro George, di ka makakain ng tinapay kung di ka pupunta. Pinaka-importante, Eucharist. Okay. Kaya ini-encourage po natin mga kapatid, as long na kaya po ninyo, punta po kayo sa simbahan.
It doesn't matter kung anong oras kayo aatin ng misa. Pare-parehas lang ang misa. Kami, mas prefer lang po namin na alas 7 ng umaga kasi una, maaga po ako nagbo-broadcast, alas 5:30. So, dire-diretso na po yan. So, kung hindi ako makakati ng alas 7, nagkakasala ba ako kung atin ako sa gabi? Hindi po. Nagkakasala lang po tayo kung hindi tayo nakaredy. Pagpupunta tayo sa misa. Ba, punta ka nga sa misa pero nagmamadali ka naman. Ay, huwag ka na sana pumunta sa misa. Pupunta ka sa misa, nalilate ka pa. Eh, huwag ka na sana pumunta sa misa. Yun ang para sa akin bilang dating pastor. Kasi isang oras lang misa tapos papalate ka pa. Tapos pupunta ka pa rin sa gitna, doon ka pa uupo. Eh, di nang gugulo ka lang. Di pa nga tapos si Father nandun ka na sa ano, sa pintuan, alis ka na. Ang tawag namin diyan, Zimbabwe. Ano Zimbabwe, Brad Calix? Yung magsisimba, uwi na. Nagmamadali pa. Pero pag naglalaba ka, di ba, maghapon ka naglalaba. Tama? Nag-enjoy ka maglaba, di ba? Pag nasa casino ka, nag-enjoy ka. Pag nag-ML ka, nag-enjoy ka. Pag nanonood ka ng mga Korean telenovelas dyan, nag-enjoy ka. Pag kumakain ka, nag-enjoy ka. Pag nasa mga kaibigan mo, nag-enjoy ka. Halos tapos na nga kayo mag-uusap. Nandun na kayo sa pauwi na kayo, nag-uusap pa rin kayo. Halos hindi kayo mapigil. Bakit ganun? Pag sa misa, late tayo. Pag sa misa, wala tayo sa sarili natin. Pag sa misa, alam naman natin, nagbibigay tayo dyan. Hindi naman na tayo nakaredy. Kung ano yung barya, yung paibibigay mo. Barya para sa Panginoon Diyos. Parang di ko magets yan. Mga kapatid, ang sinasabi ko, maaring may kurot ito sa atin. Pero tandaan nyo, hindi po ako galit as I share this. May sarili din po akong pagkukulang sa Panginoon Diyos. Ang sa akin lang po, reminding all of us, kasama po si Brad Calix, na seryosohin natin. Seryosohin natin yung pagiging katoliko natin. Yun lang po yung aking point. Seryosohin natin yung ating pananamit. May etiquette tayo dapat dyan. Yung damit pang simba, huwag tayo naka-walk-in short. Marami ako napapansin na ganyan eh. Hindi kayo pupunta sa palengke, hindi kayo pupunta kung saan. You respect. Pupunta ka sa misa, you respect the way you dress up. Hindi naman bumababa ang Diyos kada Sunday at pag kukurting ka sa tagiliran, yung mga babae, di ba? O, gaganyanin ka dito. Pag lalaki ka, gaganyanin ka ng Lord. Pagka mali yung ginagawa, wala namang ganun si Lord. Sa atin yan, etiquette na lang po yan pag Sunday. What I'm saying is, mga kapatid, umayos na po tayo kasi 2025 na ha. Oo. Sabi ni Bobby, gawin natin banal na araw ng linggo para sa Panginoon. Bilang pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati at pagpapasalamat. Tama po yan, kapatid na Bobby. Opo. Oo. Si Shula, marami ding Katoliko na late sa pagsimba. Isa ako sa kanila noon. Noong di ko pa naintindihan masyado ang kahalaga ng Mass. At least Shula, no, nagkaroon ka ng reflection na dating mali yung ginagawa mo, tas itinama mo rin sa biyaya ng Diyos. Maganda po yun. Merong realization. Ay, bakit ganun? Late ako. Pupunta sila doon na sa homily ni Father, di ba? May ganun eh. Nagpapalate. Pero pag may trabaho po kayo, nagpapalate po ba kayo? Kasi bawas sweldo yun, tama? Pero bakit pagdating sa simbahan, parang baliwala lang? May point ba si Brad Galex? Ako nag-observe lang po ako, ilang buwan lang po akong Katoliko. Dati akong pastor. Mahigpit ako sa mga miyembro. When I say things, model ako. Hindi ako nalilate. Bawal malate sa akin. Pag nag-start tayo ng broadcast, hanggat mari, start tayo on time. Kasi nire-respeto ko yung oras mo eh. Hanggang alas 7 lang ako rito eh. Kung lagi ako magsasalita, disrespect yon on my part. Ginagalang ko
yung oras mo kaya tinitingnan ko lagi yung oras ko, may ilang minuto pa ba ako. Ordinaryong Katoliko, magandang umaga po. Oo. Nire-remind lang ho natin ng bawat isa mga kapatid. If you would like to talk to me personally, pwede naman po. Pwede naman po. Yung medyo mabigat, kung kailangan nyo ng counseling para sa mga anak ninyo, may panahon ako para sa'yo. Wag lang alas 10 ng gabi ha, kasi lobat na ako eh. Kailangan ko na mag-recharge kapag ganyang oras. Mga kapatid, I'd like to challenge you, huwag nyo iwan ang simbahang Katoliko. Ang pag-alis nyo sa simbahan po ay nangangahulugan yan pagtalikod nyo sa Panginoong Yesus. Nasa tampakandaan. Yung founder natin si Jesus, ang simbahan mo tama, eksakto. Pag umalis ka dyan, nanganganib yung kaluluwa mo sa future. Huwag ka umalis. Ako matagal ako nawala. Ibinalik lang ako ng Panginoon Diyos ilang buwan pa lang. Mansari ko sa Sunday, pangatlong buwan. October ako, officially naging part ng Catholic Church, October last year. November, December, January. 3 months pa lang. Mansari sa Sunday, 3 buwan na akong Katoliko. At itong aking t-shirt ay, ito po ay, sabi dyan, Catholic. Okay? I'm proud po, nakakatoliko po ako. Ako po yung pastor na Katoliko. May kasama na si Bro Noe Dora. At minsan po, nagtataka sila, bakit pastor pa ang tawagan nyo ni Bro Noe? Nawala ho ba yung pagiging pastor namin nung naging Katoliko kami? Hindi ho. Forever ho kami tatawagin pastor. Pero kami ho yung pastor na Katoliko. So you have to understand that. Kaya minsan pag nagtatawagan kami na ganyan, proper lang yun. Kasi talaga mga pastor naman kami. Hindi naman yun kwento-kwentong barbero. Hindi ho, totoo ho yun. Na pastor kami. Kaya pinapaliwanag lang namin sa inyo. Doon sa mga listeners natin na naririnig nyo minsan yan sa aking bibig na ina-address ko siya na pastor. Totoo naman po yun. Pero tandaan nyo, hindi na po kami pastor. Okay? Pero mga dating pastor kami na Katoliko na ngayon. Ha? Sige po, sige po. Announcement muna bago tayo tuluyan magpaalam. Alas 6:45 ng umaga sa aking orasan. Announcement po, mga kapatid, pwede ho ba humingi ng dasal? Kasi babiyahe po ako ng alas 2 mamaya. Punta ako Manila. Ang purpose ng pagpunta ko sa Manila ay kausapin ko yung anak kong pastor. May pastor ako na anak sa first marriage ko na namatay yung misis ko, no? May anak akong pastor, mag-uusap kami mamayang gabi. Pag-pray nyo yung safe travel ko mula dito sa Silay Airport, papunta po doon sa Manila. Yung ating broadcast sa gabi, tuloy naman po yon. Baka may mga changes lang. I just let you know ha, kung makakapag-broadcast ako ng gabi kasi baka hindi ko alam kung ano sitwasyon sa Manila eh. Pero ipagdasal ho ninyo na matuloy tayo yung ating broadcast sa gabi. Yung umaga natin, dire-diretso po yan as long na may kuryente, may wifi doon sa lugar na pupuntahan ko, diretso pa rin po tayo sa ating broadcast. Ipagdasal niyo po yung aming wedding ni Mrs. ha. Ay, Brad Calix, hindi pa kayo nakakasal? Ay, hindi ho, kasal na po kami. Kaya lang sa simbahang Katoliko, kailangan kaming maikasal uli. Ano klaseng kasal, Brad Calix? Yung wedding rite lang po. Ya Montejo, maganda umaga ate. Kay Geno Cenedio, maganda umaga bro. Salamat for joining. Kailangan naming makasal sa simbahang Katoliko. Kasi yun po yung tama. Wedding rite lang ho yung sa amin doon. Yung sakramento lang yung habol namin ni Mrs. So, mangyayari po yan, February 15, Sabado po yan. Pagdasal niyo po kami. Opo. Sa kayong sitwasyon ni Mrs. Pagdasal po natin. Sa lahat ng sa inyo po na wala po CFD sa lugar ninyo and you would like na magkaroon ng CFD, ang protocol po natin ay parish to parish. Ipaalam nyo sa inyong pare na gusto nyo magkaroon ng CFD dyan. Susulatan po ng pari ninyo dyan, let's say sa Zamboanga, ang Diocese ng Bacolod para pupunta kami dyan sa inyong lugar. Kung gusto po ninyo. Yan po ay nasa approval ng inyong parish priest. Opo. Yun po yung protocol natin at yung haharap po sa inyo sa ilang detalye ay yung aming presidente. Opo. Yung aming presidente.
Auza. Magandang umaga po. Good morning, Brad. Ingat po sa biyahe. Sabi ni Ate Fe Cabaya, congratulations and best wishes po sa inyo. God bless. Salamat, Ate Fe, ha. Yun po yung sistema natin. Pakitulungan po ko sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Type nyo yan sa YouTube, makikita nyo pula ho yan, pula. Yung may cross yan sa gitna na nandun si Jesus, no? Suportahan nyo po, mga kapatid. Yung aming tambalan ni Bro Noe Dora pag Sabado, alas 6:30 ng umaga, ay sana ho matuloy yan kasi napaka-busy po ni Pastor. Ako lang po yung nag-a-adjust sa kanya. Pagdasal natin na matuloy po yun. Uh, Delieta Ginoo Kapon, sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon, Brother Calix. Nawa samahan kayo ng Diyos sa inyong biyahe. God bless you po. Salamat, Delieta. Ate, salamat po. Now, mga kapatid, if you like to support the ministry, alam niyo naman hindi na ako pastor at wala akong pinagkukunan, no? Buti na lang yung misis ko, may trabaho po siya. Siya po ay teacher, pero siya po ay may sakit po siya. Meron po siyang stage 3 colon cancer at medyo mabigat po yung laban namin. If you would like to support the ministry, nakalagay po dyan yung aking GCash number. Para saan yan? Para sa gawain po ng Panginoon Diyos. Reynaldo Somook, maraming salamat. Oo. Kasi meron tayong campus ministry. Nagtuturo ako sa mga estudyante ni Mrs. Yung suporta ho ninyo ay mapupunta yan doon sa mga converted pastors. So meron tayong, by March, meron po tayong fellowship, interreligious dialogue sa mga pastor sa Bacolod. May mga kailangan tayong gamit dito sa studio. Opo. At tayo po ay bumibisita sa mga bahay-bahay ng mga Katoliko. Sa pagbisita po, pag nagpapagusilina po ako, hindi ko pwede sabihin na, preacher ako ng Katoliko, Brad, bigyan mo ako ng 2 litro. Wala pong ganun. Kailangan magbayad. So, this is an appeal, no? Ito po ay voluntary in nature. Wala po itong sapilitan. Kung ano ang sinasabi ng Lord sa inyo, yun lang po, sundin nyo si Lord, ha? Sundin nyo si Lord. Ito po ay bukas na paanyaya para po sa mga kapatiran na bahagi po ng Brad Calix Ministry. Now, this is our ministry. Ako po'y utusan lang dito ng Lord. O siyempre, kailangan din natin na para sa ating logistics. Opo. Etong February 1, nandun po kami sa Kabangkalan. So, from Sumag to Kabangkalan, babiyahe po yan. Ceres yan. So, kailangan ng pamasahe po dyan. At si Brad Calix po ay wala po tayong ikang income. Okay? Ang atin lang ho, umaasa tayo sa Panginoon Diyos at sa provision ng Panginoon Diyos at sa inyong generosity. Kaya doon sa mga nagtatanong paano kayo makakatulong, I just put my GCash account dyan and probably sa mga susunod na araw, I just put my BDO account. Purposely yan para sa gawain ng Panginoon Diyos. Kailangan ko po ang inyong tulong para maipalaganap natin ng mabuti yung ating ang salita ng Panginoon Diyos at ang turo ng simbahang Katoliko. Nagbabayad din po tayo sa wifi dito. Opo, kaya marami pong gastusin. So, si Brad Calix ay may panahon, mag-aral, mag-broadcast, pero gusto kong maging kabahagi po kayo sa ministeryo ng pagtulong. Opo, alam ko napakarami sa inyo na gustong tumulong sa ministry, hindi nyo magawa yung ginagawa ko, at kayo po ay willing na sumuporta. Nako, just go ahead mga kapatid, para po yan sa gawain ng Panginoon Diyos. Geno Siledjo, maraming salamat ha. Celso Lazona Malasarte, kay Bro Christian Paul Gaylan, ang presidente po ng CFD dito po sa Bacolod. Meron po akong announcement na isa. Tingnan ko lang kung nandito pa. Ang Catholic Faith Defenders po, Diocese ng Bacolod Chapter, ay magkakaroon po kami ng Diocesan Assembly etong Sunday. Ang topic ko ay Spiritual Warfare Part 2. Ang aming tagapagsalita ay si Reverend Father Brendan Ray Gamala. Siya po yung Chief Exorcist sa Diocese ng Bacolod. At the same time, siya po yung CFD Bacolod Spiritual Advisor. Happening on January 26, itong Sunday po yan, pagdasal nyo kami, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 maghapon po ito. Ang venue
ay sa Our Lady of Lourdes Parish, dyan sa Barangay Talok, Bago City. Ito po ay mangyayari po sa Sunday, kaya ipagdasal nyo po kami. At may mga pagtuturo po dyan, talk number 1, Catechism on God, yung bang God died. Naniniwala ba kayo na namatay ang Diyos? Pag-uusapan po natin yan. Talk number 2, merong Marian Devotion and Consecration. At yung talk number 3, ito nga kay Father Gamala, itong spiritual warfare. Pagdasal niyo po kami ha, mga kapatid. Opo. Bobby, maraming salamat Bobby sa pag-encourage mo sa mga kapatid natin na ipag-pray yung aking may bahay sa kanyang stage 3 colon cancer. Baka ho minsan, wag ko kayo mabigla, sasama ko si Mrs. dito, probably pag Saturday minsan, baka next week, na ikwento niya yung kanyang journey ha. At samahan niyo po siya sa kanyang journey rin. Naku, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Nabubusog po talaga ako sa presensya niyo eh. Opo. Salamat po sa inyo at pagdasal niyo biyahe ko mamaya 2:00 ng hapon yung aking flight no. Makarating ako na mapayapa doon sa Maynila. Biyernes po yung balik ko. Biyernes. So sa ilang araw ko na pag-stay ko ron, na sana nga ho maging maayos. Jason Lagi Ramos, watching from Valenzuela City daw, Metro Manila. Salamat Jason ha. Kung merong 1 buwan ako dyan Jason, baka magkikita pa tayo kasi dyan ka lang sa Valenzuela eh. Alam mo ba dyan yung Karuhatan? Dyan sa Far East Broadcasting Company? O dyan ako, reporter tayo dyan sa istasyon na yan. Baka alam mo yan sa Karuhatan, Valenzuela, yung Far East Broadcasting Company. Malapit yan sa Fibias. Alright mga kapatid, tayo po ay mananalangin na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat sa umaga ito. Masaya kami sapagkat pinalalahan niyo kami, mahalaga yung Sabat. Ang Sabat para po ito sa pagpapahinga namin bilang tao at pagsamba naman para sa aming kaluluwa. Pagsamba kay Kristo. Tulungan niyo kami na wag namin pagpalit ang Sunday kasi yun ang araw na kung saan designated for us to worship the Lord. Pwede naman po yung Monday to Saturday na dadalo sa misa. Pero dahil may mga trabaho yung karamihang Katoliko ay Sunday po talaga. Sana wag namin ipagpalit ang Sunday na magsha-shopping kami. Gagawin namin parang pamamasyal yung Sunday. Unahin muna yung misa bago yung papamasyal. Tulungan nyo kami na maski na anong oras kami dumalo sa misa, wala namang kaso yon. Ang importante lang po ay meron kami realization, yun ang time para mag-worship sa Lord, makinig ng kanyang salita. Tsaka maganda po yung practice na dumadalo sa misa. Nagdadasal po ako na patuloy niyo po kaming tulungan bilang Katoliko na meron kaming transformation, pagbabago sa buhay namin. Hindi sapat na kami po ay nagsisimba, dumadalo sa misa, gumagawa ng mabuti. Mahalaga sa amin yung living a holy life, yung buhay na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Hindi sapat yung good Catholic kami, dapat godly Catholic din kami. May takot kami sa Diyos, patas kami sa trabaho namin. At yung aming pakikitungo sa kapwa namin, maayos po. Hindi kami perpektong tao, pero nais po namin magsumikap sa biyaya ng Diyos na maging maayos po sa inyong harapan at sa harapan ng mga tao. Lord, bahala na kayo sa biyahe ko sa hapon. Safety travel po sa take-off, sa paglapag ng eroplano sa NAIA. At sana ho yung, yung goal ko na makausap yung aking anak na pastor tukos sa nangyari nung birthday ko sa aking public declaration, meron pong closure na maayos. Pinagdadasal ko rin po na hindi masayang yung panahon ko sa Maynila. Na ma-accomplish ko po yung dapat gawin doon. Samahan niyo po yung mga kasama ko rito sa broadcast sa kanilang pinagdadaanan, pagkalusugan, hanap buhay, relasyon, trabaho po nila. Some of them ay mga OFWs. Lord, hinihiling ko ang inyong pag-iingat sa mga OFWs namin. Maski na nasa labas sila ng bansa, kung may time para makapagsimba, dumalo sa misa, gawin po nila. Pray po kami sa inyong gabay sa maghapong ito.
Maraming salamat po. We just pray for safety. Please pray for us, Mama Mary, sa aming struggle sa buhay, temptations. Gusto namin maging mahusay na Katoliko, na godly Catholic, hindi na good Catholic. Lord, salamat po. Pagpalaan niyo po ang CFD Diocesan Assembly sa Sunday, si si Father Gamala sa kanyang pag-speak at yung dalawa naming speakers patungkol po sa God-died doctrine saka sa Marian devotion at saka sa consecration. Salamat po sa mga kaparian namin. Pinagdadasal namin si Pope Francis. Good health para sa kanya, sa lahat ng cardinals, sa Vatican, sa lahat ng bishops, sa lahat ng priest sa Pilipinas. Ang inyong patuloy na pagpapala, Panginoon Diyos ang siyang sumaamin. Taglay nawa namin ang magandang kalusugan sa maghapong ito. Maraming salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyo, Mama Mary, for interceding for us. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Dilieta Ginoo Kapon, watching daw from Villa Apolonia, Ibayo, Silingan, Naik, Cavite. God bless sa Kapon family, sa clan na Kapon. God bless. Kay Rosa Tadeo, salamat kapatid. Salamat kay Geno Caledio o Siledio. God bless Bobby ha. Oo, salamat sa lahat. Mga kapatid, pakishare yung ating video. Supportan niyo si Brad Calix doon sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Please subscribe mga kapatid. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Patalana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.